2 million pesos, take it or leave it. Ito ang mga salitang nagbabago sa buhay ni Sheena Marie Perez. Sa gitna ng panganib mawala na masisilungan ng kanyang pamilya dahil sa pagkakamali ng kanyang kapatid, wala siya ibang pagpipilian kundi tanggapin ang alok ng bilyonaryong si Dalton Hoffman. Ang misyon ni Sheena maging ang contracted wife ni Dalton sa loob ng 6 na buwan. Isang pagpapanggap upang matakasan ni Dalton ang isang kasunduang kasal sa kababata nitong si Beatrice. Ngunit sa loob ng marangyang mansyon ng mga Hoffman, hindi lang perang nakataya. Kailangan harapin ni Sheena ang pangmamata ng lipunan, ang puot na isang kontrabidang handang pumatay para sa posisyon, at ang mailap na damdamin ng isang asawang hindi niya dapat mahalin. Mapanatili kaya nila ang limitasyon ng kanilang kontrata o ang 2 milyong piso ay magiging kabayaran lamang para sa isang pusong tuluyan ng masusugatan. Saksihan ng tapatan ng bida at kontrabida, ang labanan ng karapatan laban sa mas may karapatan. Magandang buhay sa lahat ng ating mga kaistorya dito sa Ayesha TV. Ako ang inyong narrator si Miss Sandra. Minsan ang tadhana ay mapaglaro. Sa gitna ng ating kagipitan may darating na pagkakataon na tila ba hulog ng langit, pero may kapalit na hindi natin inaasahan. Handa ka bang ibenta ang iyong kalayaan para sa kaligtasan ng iyong pamilya? Handa ka bang magpanggap na masaya sa piling ng isang lalaking ang puso ay kasing lamig ng yelo? Ngayong araw, samahan niyo ako sa isang kwentong magpapatibok, magpapaiyak at magpapatindig ng inyong balahibo. Isang kwentong magpapatunay na ang pag-ibig ay hindi nabibili pero minsan nagsisimula to sa isang pirma at halaga. Dito lang sa Ayesha TV. Enough money to cover your family home mortgage. 2 million. Take it or leave it. Malamig at walang bahid ng emosyon ng boses si Dalton Hoffman. Sa loob ng marangyang opisina nito sa tuktok ng Hoffman Tower, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Sheena Marie Perez. Nakaupo si Dalton sa kanyang leather swivel chair. Ang kanyang Filipino-British features ay lalong nagmumukhang aristokrata sa ilalim ng malamig na araw ng chandelier. 2 million pesos? Pabulong na ulit ni Sheena. Nanginginig ang kanyang mga kamay na mahigpit nakakapit sa kanyang luma at kupas na bag. Kapalit ng ano, Dalton? Bakit kailangan mong magpakasal sa isang katulad ko? Isang mabait at sarkastikong ngiti ang sumilay sa labi ng bilyonaryo. Tumayo to at dahan-dahang lumapit sa bintanang salamin, tanawang buong syudad ng Makati. Simple lang ang dahilan, Sheena. My grandmother is forcing me to marry Beatrice, my childhood friend. She is manipulative, power-hungry, and I won't let her control my life. I need a wife who's easy to dispose of after 6 months. Someone who has no connections to my world. Someone desperate. Humarap to sa kanya. Ang mga asul na abong mata nito ay tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. And you, Sheena, is the desperation of someone desperate. Sinangla ng kapatid mo ang bagay niya sa sugal. Sa makalawa, itatapon ng pamilya mo sa lansangan. Do you really have the luxury to say no? Napanunok si Sheena. Gusto niyang sampalin ang lalaking nasa harap niya dahil sa sobrang kagwapuhan nito, siya namang sobrang kayabangan. Pero tama nga ito, wala siyang alas. Wala siyang panama sa pera at kapangyarihan nito. Naalala niya ang mukha ng kanyang inang may sakit at ang kanyang mga pamangkin na walang malay sa panganib na mawala ng masisilungan. 6 months? Paninigurado niya. 6 months, pag-uulit ni Dalton. Magpapakasal tayo sa West. Titira ka sa mansyon ko. You will act as my devoted wife in front of my family and the press. After 180 days, the contract ends, and I will give you the 2 million. We get an annulment and you walk away as if nothing happened. Walang mangyayari sa atin? Diretsahang tanong ni Sheena, bagaman namumula ang kanyang mga pisngi. Humakbang palapit si Dalton hanggang sa maramdaman ni Sheena ang bango ng mamahaling perfume nito. Yumuko to ng bahagya para magpantay ang kanilang mga mukha. Don't worry, Sheena. You are not my type. Masyado kang payak. I like my women sophisticated, not someone who looks like she's carrying the weight of the world on her shoulders. Pang-insulto pa nito bago muling lumayo. So what's it gonna be? Ang titulo ng lupa ninyo o ang pride mo? Huminga ng malalim si Sheena.
Pinunasan niya isang butil ng luhang naglanda sa kanyang pisngi at matapang na tinitigan ng lalaking tinuturing na devil CEO ng business world. I'll take it. I'll be your contacted wife. Kinuha ni Dalton ang isang makapal na dokumento mula sa kanyang mesa at inihagis to sa harap ni Sheena. Sign it. From this moment on, you belong to me, Sheena Marie Perez, Huffman. At sisiguraduhin kong sa loob ng 6 na buwan, pagsisisihan mong tinanggap mong aloko o baka naman ayaw mo na ring umalis. Hindi alam ni Sheena kung babala ba yon o isang sumpa. Pero habang pumipirma siya sa ibabaw ng kanyang pangalan, alam niya, binenta niya na ang kanyang kaluluwa sa isang demonyong may mukha ng anghel. Mabilis sa mga pangyayari, isang simpleng pirmahan sa harap ng Wes, isang malamig na singsing na sinuot ni Dalton sa kanyang daliri at sa isang iglap, si Sheena Marie Perez ay isa na ngang Huffman. Walang selebrasyon, walang bulaklak. Ang tanging baon ni Sheena ay ang tsekeng pambayad na sangla ng kanilang bahay at ang bigat sa kanyang dibdib. Leave your bags here. Ang mga katulong nang bahalang mag-akit niyan sa kwarto natin. Utos ni Dalton nang huminto ang kanilang mamahaling sasakyan sa harap na isang dambuhalang mansyon sa Forbes Park. Napanganga si Sheena. Ang gate pa lang gawa na sa bakal na may intricate designs na letrang H. Ang driveway na papaligiran ng mga lunti ang halaman at estatwa na tila ba nasa ibang bansa siya. Natin? Ibig mong sabihin magsasama tayo sa iisang kwarto? Kabado at nauutal na tanong ni Sheena habang nakatingin sa naglalakihang pinto ng mansyon. Lumingon si Dalton sa kanya, bahagyang nakataas ang kilay. Of course. My grandmother has eyes everywhere. Kung malalaman nilang magkahiwalay tayo ng kwarto, malalaman nilang peke ang kasal na ito and trust me, you don't want to see my grandmother's wrath. Pumasok sila sa loob at doon, sinalubong sila ng mga hanay ng katulong. Ngunit sa gitna ng grand staircase, nakatayo ang isang matandang babae na may hawak na tungkod, si Doña Estela Huffman. Sa tabi nito ay isang magandang babae na tila galing sa cover ng isang fashion magazine. So, ito na pala ang babaeng pinakasalan mo ng madalian, Dalton? Matigas na saan ni Doña Estela. Ang boses nito puno ng otoridad. Yes, Lola. This is Sheena, my wife. Seryosong sagot ni Dalton. Sabay kabig sa bewang ni Sheena. Nagulat si Sheena sa biglaang paghawak ni Dalton sa kanya. Ang init ng palad nito sa kanyang bewang, tila nagpapadaloy ng kuryente sa buong katawan niya. Napilitan siyang ngumiti kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Nice to meet you po, Doña Estela. Magalang nabati ni Sheena. Ngunit bago pa man makasagot ang matanda, humakbang pababa ang magandang babae sa tabi nito, si Beatrice. Ang kanyang mga matay puno ng puot at panghahamak habang tinitingnan si Sheena mula ulo hanggang paa. Wife? Really, Dalton? She looks more like a laundrymaid than a Huffman. Matalim na sabi ni Beatrice. Saan mo ba siya pinulot? Sa gilid ng kalsada? Ramdam ni Sheena ang hapdi ng salita ni Beatrice. Akmang yuyuko siya sa hiya nang maramdaman niya ang mas pagigpit ng hawak ni Dalton sa kanyang bewang. Beatrice, what's your tongue? Malamig na banta ni Dalton. Sheena may be simple but she is the woman I chose and in this house, she is the mistress. Kung di mo kayang irespeto ang asawa ko, baka nga mas mabuti, huwag ka na munang bumisita rito. Namilog ang mga mata ni Beatrice sa gulat, maging sa Sheena hindi makapaniwala. Pinagtatanggol ba siya ni Dalton o bahagi lang to ng kanilang acting? Pumasok na tayo sa kwarto, sweetheart. You look tired. Lambing ni Dalton na halatang pilit bago siya hinatak paakit ng hagdan. Iniwan ng dalawang babaeng tila sasabog na sa galit. Pagkasara ng pinto ng kanilang kwarto, agad binitawan ni Dalton si Sheena na tila ba napaso siya. Bumalik ang malamig niyang aura. Don't get used to that, Sheena. Ginawa ko lang yon para maniwala sila. Sabi ni Dalton habang tinatanggal ang kanyang kurbata. Pero tandaan mo to, si Beatrice hindi basta-basta. Gagawin niyang lahat para mapatunayang peke tayo. So from now on, you have to be the best actress in the world. Napatingin sa Sheena sa dambuhalang kama na pagsasaluhan nila. Hanggang kailan natin kailangan gawin to? Tinignan siya ni Dalton, diretso sa kanyang mga mata. Hanggang sa maniwala sila o hanggang sa mapagod ako.
Sa gabing yon, habang nakahiga si Sheena sa dulo ng kama at si Dalton naman sa kabilang dulo, alam niyang ang pader na nakapaligid sa mansong to ay hindi lamang proteksyon. Ito rin ay isang kulungan. Isang kulungan na gawa sa ginto kung saan ang bida at kontrabida ay nagsimula na sa kanilang madugong labanan. Maliwanag ang sikat ng araw na pumasok sa malalaking bintana ng silid. Ngunit mas malamig pa sa yelo ang pakiramdam ni Sheena nang magising siya. Wala na sa tabi niya si Dalton, ngunit ang bakas ng pabango nito sa unan ay tila nagpapaalala na hindi pa naginip ang lahat. Kailangan mong lumaban, Sheena, para sa pamilya mo. Bulong niya sa sarili habang humaharap sa salamin. Pagbaba niya para sa almusal, inabutan niya sina Doña Estela at Beatrice na seryosong nag-uusap sa hapagkainan. Di na naputol ang kanilang usapan nang pumasok si Sheena. "Good morning po," bati ni Sheena, pilit na pinatatatag ang boses. "Maupo ka," utos si Doña Estela. "Beatrice was just telling me about the charity gala next week. Since asawa ka na ng apo ko, inaasahan kong di mo kami ipapahiya." Ngumisi na nakakaloko si Beatrice. "Of course, Lola. I'll help her." Bagaman baka mahirapan tayo dahil kahit bihisan man ng sutlang isang tagapalengke, bakas pa rin ang amoy nito. Ramdam ni Sheena ang hapdi, pero sa pagkakataong to hindi siya yumuko. Direkta niyang tiningnan si Beatrice. Mabuti ng amoy palengke na galing sa marangal na trabaho kaysa amoy ng pabangong mahal pero bulok naman ang kalooban. Mahina ang tugon ni Sheena pero sapat na para marinig ng lahat. Nabitawan ni Doña Estela ang kanyang kutsara. Namula naman sa galit si Beatrice. "How dare you?" sigaw ni Beatrice. "Enough!" Isang baritono at malamig na boses ang narinig mula sa pinto. Si Dalton, nakapapasok lang mula sa kanyang morning workout. Pawis na pawis ito, hapit na hapit ang suot na shirt, bagay na nagpakabog sa dibdib ni Sheena. Lumapit si Dalton kay Sheena at sa gulat ng lahat, hinalikan siya nito sa noo. "Are they bothering you, sweetheart?" "Nagsasabi lang kami ng totoo, Dalton," depensa ni Beatrice. Hindi siya nababagay sa gala. She doesn't even know which fork to use. Lumingon si Dalton kay Beatrice. Ang kanyang mga mata tila talim ng kutsilyo. "Then teacher, o kung ayaw mo ako magtuturo sa kanya. Sheena is a hump man now. Whether you like it or not, her status is higher than yours in this house." Pagkatapos kumain, hinatak ni Dalton sa Sheena patungo sa library. Pagkasara ng pinto, agad binitiwan ni Dalton ang kamay ni Sheena. "Good job kanina," tipid na sabi ni Dalton habang nagsasali ng tubig. "Bakit mo ginagawa yon? Pinagtatanggol mo ko pero pag tayo lang dalawa, parang ayaw mo kong makita," tanong ni Sheena. Ang kanyang mga matay puno ng kalituhan. Huminto si Dalton at hinarap siya. Unti-unti itong lumapit hanggang sa maipit sa Sheena sa pagitan ng bookshelf at ng katawan ni Dalton. "Huwag mong bigyang kahulugan ng lahat, Sheena. I am protecting my investment. Kapag napahiya ka, mapapahiya rin ako. Yun lang yun." Malamig na pahayag ni Dalton. Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, nanatiling nakatitig si Dalton sa mga labi ni Sheena. May kung anong tensyon ang namuo sa pagitan nila. Isang tensyon na hindi kasama sa kontrata. "Bukas, magsisimula ang training mo para sa gala. I will make sure you look like a queen, even if you feel like a fraud," dagdag ni Dalton bago to tuluyang lumabas ng silid. Naiwang tulala si Sheena, hinahabol ang kanyang hininga. Sa larong ito ng peke at tunay, unti-unti niya nang nakakalimutan kung alin ang totoo. At ang mas kinatatakutan niya ay baka sa huli, ang puso niya maging kabayaran sa kontratang pinasok niya. Ang sumunod na mga araw ay tila isang walang katapusang pagsasanay para kay Sheena. Mula sa paglalakad ng may libro sa ulo hanggang sa pagkilala sa iba't ibang klase ng wine, hindi siya tinatantanan ni Dalton. Tuwid ng likod, Sheena. "You're not carrying a sack of rice, you're carrying the Hopman name." Seryosong utos ni Dalton habang pinapanood siyang maglakad sa gitna ng malawak na ballroom ng mansyon. "Pagod na ako, Dalton. Halos 5 oras sa tayong ganito," reklamo ni Sheena, sabay upo sa sahig. Namamagana ang kanyang mga paa dahil sa suot na high heels. Bumuntong hininga si Dalton at lumapit sa kanya. Inasahan ni Sheena na pagsasabihan siya nito, ngunit laking gulat niya nang lumuhod to sa harapan niya at dahan-dahang tinanggal ang kanyang sapatos.
Anong ginagawa mo? Nauutal na tanong ni Sheena. Your feet are blistered. Maikling sagot ni Dalton. Marahan niyang hinilot ang paa ni Sheena. Ang mga kamay nito na akala niya para sa pagpirma lang ng mga milyong-milyong kontrata ay nakapagtatakang malambot at mainit sa kanyang balat. Sa sandaling yon nawala ang imahe ng Devil CEO. Ang nakikita ni Sheena ay isang lalaking marunong ding mag-alaga. Bakit ka ba ganito, Dalton? Mahinang tanong ni Sheena. Sa harap na ibang tao, para kang asawang mapagmahal. Pag tayo lang napakasungit mo, pero ngayon eto ka. Huminto si Dalton sa paghilot at tumingala sa kanya. Dahil sa bahay na to, may mga panuntunan Sheena. Rule number 1, trust no one. Kahit ako, ginagawa ko lang kailangan para di tayo mabisto. Kahit ang lola mo, hindi mo ba siya pinagkakatiwalaan? Nagdilemang anyo ni Dalton. Ang pamilya ko unang sumira sa tiwala ko. My grandmother arranged my life before I could even speak. This contract, this marriage is only my way to breathe. Kaya huwag kang magkakamali, Sheena. Huwag kang mahuhulog sa akin dahil hindi mo magugustuhan ang dulo ng kwentong ito. Bago pa makasagot si Sheena ay biglang bumukas ang pinto. Si Doña Estela, kasunod si Beatrice na tila laging nakabuntot. Dalton, what is the meaning of this? Bakit may hinahawakan ng paa ng babaeng yan? Gulat na tanong ng Donya. Mabilis tumayo si Dalton at ibinalik ang malamig na mukha. She is my wife, Lola. I can do whatever I want with her. Is there a problem? The problem is, you're acting like a servant to the peasant, sigaw ni Beatrice. Lola, we need to implement the house rules for new members. Since Sheena is part of the family now, she must undergo the traditional Hopman initiation tomorrow. Isang gabi ng pagsisilbi sa buong pamilya nang walang reklamo. Ngumisi si Beatrice kay Sheena. Alam ni Sheena na ito'y paraan lang para pahirapan at ipahiya siya. I'll do it. Matapang na sagot ni Sheena bago pa makapagsalita si Dalton. Kung yan ang panuntunan nyo, tatanggapin ko. Gagawin ko? Good, sabi ni Doña Estela bago tumalikod. Nang makalabas ang dalawa, hinarap ni Dalton sa Sheena nang may halong inis. Bakit mo tinanggap? They will treat you like a slave tomorrow? Hayaan mo sila, Dalton. Sanay ako sa hirap. Sagot ni Sheena habang sinusuot muli ang kanyang sapatos. Ang hindi ko lang sanay ang makitang natatakot ka para sa akin. Akala ko ba no feelings involved? Di nasagot si Dalton. Iniwan nga si Sheena sa gitna ng ballroom pero ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Doon na-realize ni Sheena ang pinakamahirap na panuntunan sa bahay na iyon ay hindi ang gawa ng mga hapman kundi ang pigilan ng sarili niyang puso na tumibok para sa lalaking bumili sa kanya. Alas 5 pa lang ng umaga, bulagsak nang binuksan ni Beatrice ang pinto ng silid ni Sheena at Dalton. Nagulat si Sheena at muntik nang mahulog sa kama habang si Dalton naman napabalikwas din ang bangon. Nakahubad ang pang-itaas na tila ba isang modelo na nagising sa maling pagkakataon. Rise and shine, laundry maid. Ngayon ang araw ng initiation mo. Pangungutya ni Beatrice. Naritong listahan ng gagawin mo at bawal kang tulungan ni Dalton. Tinignan naman ni Sheena ang listahan. Paglilinis ng silverwares, pag-ayos ng hardin sa ilalim ng sikat ng araw at paghanda ng isang formal lunch para sa mga bisita ni Doña Estela. I can handle this, Dalton. Bulong ni Sheena nang makita niyang akbang magsasalita ang lalaki. Ayaw niyang isipin ni Dalton na pabigat siya. Buong umaga, pinahirapan ni Beatrice si Sheena. Pinag-uulit sa kanya ang pagpupunas ng mamahaling plato kahit na wala naman na itong dumi. Pinagtanim siya sa hardin hanggang sa mapuno ng putik ang kanyang mga kuko at ng pawis ang kanyang mukha. Habang nagtatrabaho sa Sheena sa hardin, dumating ang isang bisita, si Marco, isang gwapong business partner ni Dalton at matagal nang may gusto kay Beatrice. Pero tila mas naagaw pa ni Sheena ang atensyon nito. Who is this beautiful lady in the garden? Nakangiting tanong ni Marco habang lumalapit kay Sheena. Dalton never told me. He hired a goddess for a gardener. She's my wife, Marco. Malamig na sabi ni Dalton na kanina pa pala nakamasid mula sa balkonahe. Mabilis itong bumaba at lumapit sa kanila. Your wife? Oh, I see. Pagkamangha ni Marco. Inawakan nito ang kamay ni Sheena na puno ng lupa at tinalikan ng likod noon.
You're very lucky, Dalton. She's charming, even with mud on her face. Nakita ni Sheena ang pagtiim ng bagang ni Dalton. Sa isang iglap, hinila ni Dalton sa Sheena papalapit sa kanya. Binaliwala ang dumi sa damit nito. She's busy, Marco, at hindi niya kailangan ng matatamis na salita mula sa ibang lalaki, mariing sabi ni Dalton. Nang makaalis si Marco at Beatrice, hinanap ni Dalton sa Sheena. Ang mga mata nito'y nag-aapoy sa galit o baka sa selos. Bakit mo hinahalikang hayaan ng kamay mo? Singhal ni Dalton. Kasama ba sa kontrata na bawal akong maging magalang sa bisita? Balik na tanong ni Sheena. At bakit ka ba nagagalit? Akala ko ba acting lang ang lahat? It is acting. Pero ayokong magmukhang tanga na asawa ko nagpapa-flirt sa harap ko. Sigaw ni Dalton. Hindi ako nakikipag-flirt. Pagod na ako sa initiation na to, Dalton. Tapos sisigawan mo pa ako? Naiiyak na sumbat ni Sheena bago to tumakbo papasok ng mansyon. Naiwang mag-isa si Dalton sa may hardin. Naikuyom ang mga palad. Galit siya. Hindi dahil sa kontrata, kundi dahil sa hindi may paliwanag na kirot sa kanyang dibdib nang makitang niningitian ni Sheena ang ibang lalaki. Sa gabing yon, kailangan dumalo ng dalawa sa isang pre-gala dinner. Pinilit ni Dalton na pagsuotin sa Sheena ng isang backless na pulang gown na lalong nagpalitaw sa ganda nito. Sa harap ng mga bisita, Dalton was the perfect possessive husband. Pero sa bawat hawak niya sa babaeng katabi niya, sa bewang ni Sheena ramdam ang kuryente na hindi na lang basta pagkukunwari. You look too beautiful tonight. Bulong ni Dalton sa tenga ni Sheena habang nagsasayaw sila sa gitna ng hall. I hate it. Bakit? Tanong ni Sheena, nakatitig sa mga asul na abong mata ng lalaki. Because I want to hide you from everyone else. Because I'm starting to forget that this is just a contract. Hahalikan sana ni Dalton sa Sheena nang biglang tumunog ang isang baso. Isang toast mula kay Beatrice na may dalang masamang balita. Isang balita na muling magpapaalala sa kanila kung bakit sila nagsimula sa isang kasinungalingan. Ang toast ni Beatrice ay hindi para sa pagbati, kung hindi para sa paninira. A toast for the most surprising couple of the year. Nakangising saad nito habang nakatingin ng matalim kay Sheena. Sana lang hindi maglaho lahat kapag natapos ng 6 na buwan. Ramdam ni Sheena ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Alam ni Beatrice o kung hindi man malakas ang kutob nito. Ngunit bago pa man makapagsalita ang sino man, mabilis tinaas si Dalton ang kanyang baso. The only thing that will fade, Beatrice, is your hope of ever standing where my wife is standing now. Malamig na gante ni Dalton bago inubos ang kanyang wine. Pagkatapos ng dinner, dumiretso si Dalton sa minibar ng kanilang kwarto. Nakita ni Sheena ang tensyon sa mga balikat nito. Sunod-sunod ang pagtungga nito ng alak. Isang bagay na di nito ginagawa nung mga nakarang araw. Dalton, tama na yan. Lasing ka na. Pag-aalala ni Sheena habang sinusubukang kunin ang baso dito. Bakit ka ba nakikialam? Singhal ni Dalton, pero ang boses ito hindi galit kundi puno ng pagod. You were paid to be a wife, not a nanny. Binayaran niyo man ako, tao pa rin akong nag-aalala sa'yo, bulyaw ni Sheena. Ano bang kinatatakutan mo? Bakit kailangan mong maging ganito kalupit? Bigla, binitawan ni Dalton ang baso at mabilis na kinorner si Sheena sa pader. Amoy alak ang hininga nito, pero ang mga mata nito'y punong-puno ng sakit. Takot? Tumawa si Dalton, isang tawang walang katuwa-tuwa. Takot akong maging katulad ng tatay ko, Sheena. He loved my mother so much, but love made him weak. It destroyed him when she left. I promised myself I would never let a woman have that kind of power over me. Hinawakan ni Dalton na magkabilang balikat ni Sheena ang kanyang mga kamay, bahagyang nanginginig. But you with your simple smiles and your palengke attitude, you're making cracks in my wall. At natatakot ako, Sheena, dahil sa bawat araw na kasama kita, mas gusto kong gawing totoo ang lahat. Napatigil sa Sheena. Ang pintig ng kanyang puso, tila nakikipag-unahan sa bilis ng hininga ni Dalton. Dalton, don't say my name like that, pabulong na sabi ni Dalton. Unti-unting inilapit ang kanyang muka sa mukha ni Sheena. Dahil kapag ginawa mo yan, baka makalimutan ko ang kontrata. Baka di na kita pakawalan pagkalipas ng 6 na buwan.
Sa gitna ng kalasingan at bugso ng damdamin, isang halik ang sumelyo sa gabing yon. Isang halik na di para sa kamera, hindi para kay Doña Estela at lalong di para kay Beatrice. Ito'y halik ng dalawang taong pilit na itinatanggi ang katotohanan. Kinabukasan, nagising si Sheena na wala na si Dalton sa tabi niya. Ngunit sa bedside table may iniwang note at isang maliit na box. I'm sorry for last night. Wear this for the gala later. Don't think too much about what I said. Alak lang yon. D. Minuksan ni Sheena ang box at lalong kumabog ang kanyang dibdib. Isang mamahaling diamond necklace. Pero sa kabila ng kistap ng alahas, mas masakit ang katotohanan na pilit pa rin binabalik ni Dalton ang pader sa pagitan nila. Alak lang ba talaga, Dalton? Tanong ni Sheena sa hangin habang ang lamat sa kanyang puso nagsisimula na ring lumaki. Ang Charity Gala Night ang pinakamalaking event para sa pamilya Hoffman. Ang Grand Ballroom ay punong-puno ng mga taong ang suot ay mas mahal pa sa buhay ng isang karaniwang mamamayan. Sa gitna ng liwanag ng mga kamera at kistap ng mga alahas, pumasok si Sheena suot ang diamond necklace na bigay ni Dalton at ang pulang backless gown. Keep your head up, Sheena. You are a hump man tonight. Mahinang bulong ni Dalton habang nakaangklang kamay ni Sheena sa kanyang braso. Sa bila ng kanyang sinabi na alak lang ang lahat, ramdam ni Sheena ang higpit ng hawak ni Dalton. Tila ba ayaw siyang pakawalan nito sa paningin ng publiko. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Sa kalagitnaan ng gabi, hinarang sila ni Beatrice. Suot nito ang isang ganitong gown na tila ba sinusubukang sapawan ang ningning ni Sheena. Dalton, can I borrow your wife for a moment? May gusto lang akong pakita sa kanya sa powder room. Nakangiting sabi ni Beatrice pero ang mga mata tila ahas na handang manuklaw. She's fine here, Beatrice. Tanggi ni Dalton. It's okay, Dalton. Singit ni Sheena. Kaya ko to. Gusto ni Sheena ang patunayan na hindi niya kailangan ng tagapagtanggol sa lahat ng oras. Pagdating sa powder room, agad na naging matalim ang anyo ni Beatrice. Alam ko ang tungkol sa kontrata, Sheena. 2 million pesos? Yun lang ba ang halaga mo? Napatigal si Sheena pero di siya nagpakita ng takot. Paano mo nalaman? Hindi mahalaga yon. Ang mahalaga ay ang katotohanang ikaw ay isang impostora. Dalton will never love a girl like you. I am his equal. I have the right to be by his side because I understand his world. Ikaw, isang bayarang asawa na pagkatapos ng 6 na buwan, babalik sa putikan. Karapatan? Mahinahong tanong ni Sheena habang humaharap sa salamin para ayusin ang kanyang lipstick. Oo, Beatrice. Mayaman ka, edukada, kababata mo siya pero sa kasalukuyan, ang singsing na suot ko may tatak ng pangalang Hoffman. Ako ang pinakasalan niya, hindi ikaw. Dahil kailangan niya lang ng panakip butas, sigaw ni Beatrice. Kahit na, sa loob ng 6 na buwang ito, ako ang may karapatan na humawak sa kamay niya. Akong may karapatan na matulog sa tabi niya at akong may karapatang tawaging Mrs. Hoffman. Ikaw, ano ka ba sa buhay niya ngayon? Isang aninong pilit sumisiksik sa kwentong hindi naman siyang bida? Sa sobrang galit, akmang sasampalin ni Beatrice si Sheena nang biglang bumukas ang pinto. Dalton stood there, his face dark and menacing. If you touch her, Beatrice, sisiguraduhin ko. Bukas na bukas wala na kayong share sa Hoffman Group. Banta ni Dalton. Lumapit si Dalton kay Sheena at hinawakan to sa balikat. Are you okay? I'm fine, Dalton. I can handle her. Sagot ni Sheena, diretsong nakatingin kay Beatrice. Hinarap ni Dalton si Beatrice. Listen carefully. Sheena might be here because of a contract but she has more right to be in my life than you ever will. Dahil siya, kahit alam niyang laro lang to, naging tapat siya. Samantalang ikaw ang tanging alam mo lang manira. Hinitak ni Dalton si Sheena palabas. Iniwan si Beatrice na nanginginig sa puot. Pero bago sila makabalik sa ballroom, hinila ni Dalton sa Sheena sa isang madilim na hallway. Anong sabi mo sa kanya? Na may karapatan ka sa akin? Tanong ni Dalton. Ang boses ay paos at malalim. Acting lang yon, Dalton. Sabi mo kailangan kong maging best actress. Depensa ni Sheena. But it felt real, Sheena. Sabi ni Dalton habang inilalapit ang kanyang mukha. And I hate how much I liked hearing you claim me as yours. Doon, sa gitna ng ingay ng party sa labas, naramdaman ni Sheena na ang karapatang ipinaglalaban niya ay hindi na lang dahil sa kontrata. Dahil sa bawat haplos si Dalton, unti-unti niya nang gustong maging may mas karapatan.
Hindi bilang contracted wife, kundi bilang babaeng tunay na minamahal ng bilyonaryo. Pagkatapos ng tensyon sa gala night, hindi na bumalik si Dalton at si Sheena sa mansyon. Sa halip, pinarurot niya ang sasakyan patungo sa kanyang pribadong rest house sa Tagaytay. Ang lamig ng hangin at ang katahimikan ng gabi, malayo sa ingay at intriga na kanilang kinagisnan. Bakit tayo narito? Tanong ni Sheena habang bumababa sila ng sasakyan. I need to breathe, Sheena. And I want you to breathe too, sagot ni Dalton. Tinanggal nito ang kanyang coat at maluwag na binuksan ng botones ng kanyang polo. Dito, walang Doña Estela, walang Beatrice at walang kontrata. Pumasok sila sa loob ng rest house. Simple lang to kumpara sa mansyon pero punong-puno ng init. Dahil sa pagod na upo sa Sheena sa veranda, tinitingnan ang malayo at madilim na lawa ng Taal. Masaya ka ba, Dalton? Sa kabila ng lahat ng pera mo, tanong ni Sheena nang di lumilingon. Naramdaman niya ang pagtabi ni Dalton sa kanya. Dati, akala ko sapat ng tagumpay sa negosyo. Pero mula nang dumating ka, parang naging sobrang tahimik ng buhay ko noon. Masyadong tahimik na nakakabingi. Humarap si Sheena sa kanya. 6 na buwan lang tayo, Dalton. Malapit ring matapos ang oras ko. Bigla, hinawakan ni Dalton ang mukha ni Sheena. Ang kagasdawan ng kanyang mga daliri ay tila sumasamo. Yun na nga ang problema, Sheena. I thought I could handle the end of this contract. I thought I could just write you a check and say goodbye. Pero ang tikim ng katotohanan na binibigay mo sa akin araw-araw, it's addictive. Dalton, no, let me finish. Putol ni Dalton, ang boses ay puno ng pagsusumamo. Ang halik natin nung lasing ako, hindi yun dahil sa alak. At ang pagtatanggol ko sa'yo kay Beatrice, hindi yun dahil sa investment. I'm falling for you, Sheena, and it scares the hell out of me. Di na nakapagsalita si Sheena dahil sa isang iglap, nilapat na ni Dalton ang kanyang labi sa labi nito. Ngunit hindi tutulad ng mga naunang halik na may halong galit o pag-aalinlangan. Ito'y marahan, tapat at puno ng pangungulila. Sa ilalim ng liwanag ng buwan sa Tagaytay, ang bawat haplos at bawat bulong tila bumubura sa mga salitang nakasulat sa kanilang kontrata. Walang billionaire at walang paid wife. Tanging si Dalton at Sheena lang na 2 pusong nagtatagpo sa maling pagkakataon. Ngunit habang nagpapalitan sila ng init, isang tawag ang bumasag sa katahimikan. Mula to sa mansyon. Dalton, si Doña Estela, sinugod sa ospital. Boses ni Beatrice ang bumungad sa kabilang linya. Humihikbi pero may tonong tila nagwagi. And she knows, Dalton. Alam na niyang lahat. May nakakita sa inyo sa opisina mo nung araw na pinirmahan mong kontrata? Tila binuhusan ng malamig na tubig si Sheena nang makitang biglang pagbabago sa anyo ni Dalton. Ang lambing sa mga mata nito napalitan ng takot at guilt. Kailangan natin bumalik, mariing sabi ni Dalton, sabay layo kay Sheena. Ang tikim ng katotohanan na kinaluluran nila kanina ay biglang naging mapait. Dahil sa mundong to, ang bawat segundo ng ligaya may katapat na kabayaran at mukhang ang pamilya ni Sheena ang nakataya sa susunod na hakbang ni Doña Estela. Ang puting padan ng ospital tila sumasakal kay Sheena habang naglalakad sila ni Dalton patungo sa private suite ni Doña Estela. Hawak ni Dalton ang kanyang kamay pero nararamdaman ni Sheena na malamig ito at tila wala sa sarili. Pagpasok nila, sinilubong sila ng matatalim na tingin ni Beatrice at ng isang abogado. Si Doña Estela nakasandal sa kama, maputla pero ang mga matay nag-aapoy pa rin sa galit. Lola, pabalong na tawag ni Dalton. Huwag mo kong tawaging Lola, Dalton, sigaw ng matanda bago inihagi sa isang brown envelope sa paanan nila. Akala nyo ba maluloko nyo ko? Isang kontrata, 2 million pesos kapalit ng apelido natin. Nanlamig si Sheena. Lumabas mula sa envelope ang mga litrato nila sa opisina ni Dalton. Ang sandali kung saan pirmado ng mga dokumento at ang palitan ng tseke. Lola, let me explain. Subok ni Dalton, humarap sa matanda. It started as a contract, yes, pero things changed. Changed? Singit ni Beatrice. Isang mapait na tawang kumawala sa kanya. Of course, change. Ginamit ng babaeng yan ng katawan niya para akitin ka, Dalton. She is a gold digger. Plano niya talaga ubusin ang pera mo bago matapos ang 6 na buwan. That's not true.
Hiyaw na Sheena, di na nakapagpigil. Tinanggap ko ang pera dahil kailangan kong iligtas ang pamilya ko. Pero kailanman hindi ko binalak na lokohin ang damdamin ni Dalton. Enough! Hampas ni Doña Estela sa lamesa. Sheena Marie Perez, umalis ka sa harapan ko. Dalton, kung gusto mong manatili ang posisyon mo sa Hoffman Group at kung ayaw mong bawiin ko ang perang binayad mo sa pamilya ng babaeng to na magre-resulta sa pagkakakulong ng kapatid niya sa estafa, pirmahan mo ang annulment papers na to ngayon din? Tumingin si Dalton sa mga dokumento pagkatapos ay kay Sheena. Nakita na Sheena ang pag-aalinlangan sa mga mata ng lalaki. Ang takot na mawala lahat ng pinaghirapan nito at ang takot na mapahamak ang pamilya ni Sheena dahil sa kanya. Dalton, bulong ni Sheena, ang mga luhay nagsisimula ng pumatak. Huwag mong hayaan na masira ang pamilya ko. See? Pahangot yan ni Beatrice. Pamilya pa rin niya ang iniisip niya, Dalton, hindi ikaw. Ginamit ka lang niya. Tumingin si Dalton kay Sheena, isang tingin na tila humihingi ng tawad. I'm sorry, Sheena. I can't let my granddaughter destroy you. Kinuha ni Dalton ang panulat. Sa bawat hagod ng tinta sa papel, tila hinihiwa ang puso ni Sheena. Ang pangarap na binuo nila sa Tagaytay kagabi, naglaho na parang bula. Umalis ka na, Sheena, sabi ni Dalton nang di tumitingin sa kanya. Ang boses nito ay bumalik sa pagiging yelo, mas matigas pa kaysa nung una silang magkita. The contract is void. Makukuha mo ang bahay ninyo. Yan naman ang gusto mo, di ba? Di na nakapagsalita sa Sheena. Tamakbo siya palabas ng ospital, di alintanang ulan na nagsisimulang pumatak. Ang sakit ng katotohanan mas matindi pa sa anumang sampal ni Beatrice. Pinagpalit siya ni Dalton sa posisyon nito o baka naman yon ang akala niya. Hindi niya alam habang papalayo siya ay ang pagkuyom ng mga palad ni Dalton at ang pagbulong nito sa sarili. Maghihintay ka, Sheena. Titipunin ko lahat ng alas ko at babawiin kita. Pero para kay Sheena tapos na ang kwento. Ang contracted wife ay wala ng karapatan. Isang linggo nang nakalilipas, mula nang lisanin ni Sheena ang mansyon ng mga Hoffman. Binalik na sa kanilang titulo ng lupa at bahay. Ligtas na ang kanyang pamilya. Bayad na lahat ng utang at may sapat na silang pera para sa pagpapagamot ng kanyang ina. Nakuha na rin niya ang gusto niya. Pero bakit tila mas mahirap huminga ngayon kaysa nung panong wala silang makain? Sheena, anak, kumain ka na. Yaya ng kanyang ina. Simula bumalik ka rito, parang iniwan mo na rin ang kaluluwa mo sa Maynila. Ngumiti ng pilit sa Sheena. Pagod lang po ako sa trabaho, Nay. Marami lang inaasikaso sa kumpanya ni Sir Dalton. Hindi niya masabi ang totoo. Hindi niya kayang aminin na ang Sir Dalton na tinutukoy niya ay ang lalaking bumasag sa kanyang puso. Gabi-gabi, tinitingnan niya ang kanyang daliri kung saan dating nakasuot ang singsing. Ang puting markang iniwan nito ay tila isang peklat na hinding-hindi mabubura. Samantala sa kabilang panig ng mundo, ang buhay ni Dalton naging isang impyerno sa gitna ng karangyaan. Tinupad niya ang gusto ni Doña Estela, ang hiwalayan si Sheena kapalit ng pananatili ng pamilya ni Sheena sa kanilang tahanan. Tonight is your engagement party with Beatrice Dalton. Ayusin mong mukha mo. Utos si Doña Estela habang nasa loob sila ng isang mamahaling hotel suite. Ginawa ko ng gusto mo, Lola. Piniramahan ko ng lahat. Hayaan mo na si Sheena. Malamig na tugon ni Dalton. As long as you stay with Beatrice, hindi ko sila gagalawin. Pero isang pagkakamali mo lang, Dalton. Babawin kong lahat sa kanila. Banta ng matanda bago lumabas. Naiwang mag-isa si Dalton. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinignan ang huling retrato ni Sheena na kinuha niya ng palihim sa Tagaytay. Ang sakripisyo niya ay para sa kaligtasan ni Sheena, pero ang bawat oras na kasama niya si Beatrice ay tila isang unti-unting pagpatay sa kanyang sarili. Sa gitna ng party, lumapit si Beatrice sa kanya, nakangiting tagumpay. See, Dalton, in the end, ako pa rin ang kasama mo. That girl was just a distraction, a contracted mistake. Tinignan siya ni Dalton, ang mga matay punong-puno ng puot. You might have my name on a piece of paper, Beatrice, but you will never have me. Ang contracted wife kong nagturo sa akin kung paano magmahal at ikaw ang nagturo sa akin kung paano mamuhay sa galit. Biglang nagkagulo sa labas ng ballroom. Isang lalaki ang pilit na pumapasok, si Marco, ang business partner ni Dalton. Dalton, you need to see this. Hiyaw ni Marco habang may winawagayway sa envelope.
Beatrice orchestrated everything. Siyang nagbayad sa kapatid ni Sheena para isang laang titulo. Siyang nagplano lahat para mapilitan si Sheena na lumapit sa iyo at magmukhang gold digger. Natahimik ang buong ballroom. Napatingin lahat kay Beatrice na biglang namutla. It's not true. He's lying, sigaw ni Beatrice. Ngunit nilabas ni Marco ang isang recording. Ang boses ni Beatrice, malinaw na malinaw, habang kausap ang kapatid ni Sheena. Siguraduhin mong mawawalan sila ng pera. I want her desperate. I want her to crawl to Dalton so I can destroy her later. Sa sandaling yon, ang pader na pumipigil kay Dalton ay tuluyan ng gumuho. Wala na siyang pakialam sa Hopman Group. Wala na siyang pakialam sa banta ni Doña Estela. The engagement is off. Maraing sabi ni Dalton sa harap ng media at ng kanyang lola. At mula sa oras na to, hindi na ako isang Hopman. Kung ibig sabihin nito ay ang talikuran ng babaeng tunay kong mahal? Tumakbo si Dalton palabas ng hotel. Kailangan niyang mahanap si Sheena. Kailangan niyang humingi ng tawad dahil ang sakripisyo wala sa paglayo, kundi sa paglaban para sa taong nagbigay ng kulay sa madilim niyang mundo. Umuulan ng gabing yon sa probinsya, tila nakikiramay ang langit sa bigat ng nararamdaman ni Sheena. Nakaupo siya sa tapat ng kanilang bintana, pinapanood ng mga patak ng ulan sa mga dahon ng saging. Payapa ng kanilang buhay, pero ang katahimikan, tila isang malaking espasyo na hindi mapuno-puno. Sheena, may sasakyan sa labas. Tawag ng kanyang kapatid na si Benji, ang boses ay puno ng kaba. Baka kukunin na naman nila ang bahay natin. Agad na tumayo si Sheena, ang puso kumakaba ng mabilis. Hindi niya nahahayaang saktan pa ang pamilya niya. Ngunit nang buksan niya ang pinto, hindi mga abogado o polis ang bumungad sa kanya. Isang itim na sasakyan na nakaparada at mula rito, buwaba ang isang lalaking basang-basa ng ulan. Ang kanyang mamahaling polo hapit na sa kanyang katawan at ang kanyang magulong buhok tumatakip sa kanyang mga mata. Si Dalton, anong ginagawa mo rito? Bulyaw ni Sheena, pilit na tinatago ang panginig ng kanyang boses. Nakuha niyo na ang gusto niyo, di ba? Wala na kaming utang. Wala na rin akong karapatan sa inyo. Sheena, please, listen to me. Paos na sabi ni Dalton. Humakbang siya palapit pero umatras si Sheena. Huwag kang lalapit. Sabi mo noon, alak lang ang lahat. Sabi mo noon, acting lang ang lahat. Pinapirma mo ko sa annulment, Dalton. Pinagtulungan niyo ko ni Beatrice. I did it to protect you. Hiyaw ni Dalton sa gitna ng kulog. Akala ko kapag binitiwan kita, hindi ka na nila sasaktan pero nagkamali ako. Si Beatrice, siya ang nagplano ng lahat ng utang ninyo. Siya ang sumira sa atin. Napatigil sa Sheena. Ano? Lumapit si Dalton at sa pagkakataong to, hindi na siya pinigilan ni Sheena. Inawakan ni Dalton ang magkabilang kamay niya. Malamig ang mga ito pero ramdam ang pagsusumamo. Iniwan kong lahat, Sheena. I resigned from the Hopman Group. Wala na akong posisyon, wala na akong mana. I am just Dalton now. Isang lalaking nagkamali, natakot, at muntik mawala ng tanging bagay na nagpapatibok sa puso niya. Bakit, Dalton? Bakit mo tinapon ang lahat para sa akin? I am just a contracted wife. Umiiyak na tanong ni Sheena. Because you were never just a contract to me. Bulong ni Dalton habang dinidikit ang kanyang noo sa noo ni Sheena. You are the truth in a world full of lies, Sheena. I don't care about the billions. I don't care about the name. I just want my wife back. Ang totoong asawa ko. Pero wala na tayong kontrata. Hikbi ni Sheena. Then let's make a new one, sabi ni Dalton sabay lohod sa gitna ng maputik na lupa sa harap ng bahay ni Sheena. Nilabas niya ang isang singsing, hindi ang malamig na diamond necklace noon, kung hindi, isang simpleng gintong singsing. No expiration date, no payment involved, only love. Sheena Marie Perez. Will you marry me for real this time? Kahit wala na akong pera, kahit magsimula tayo sa wala? Sa gitna ng ulan, nagtagpo ang kanilang mga paningin. Nakita ni Sheena ang lalaking handang isuko ang mundo para sa kanya. At sa sandaling yon, ang sakit ng nakaraan, tila tinangay ng agos ng ulan. Yes, Dalton. Kahit sa lansangan pa tayo matulog, basta't ikaw ang kasama ko. Sagot ni Sheena habang hinahatak si Dalton palayo para yakapin ng mahigpit. Nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang halik na hindi na kailangan ng script, hindi na kailangan ng camera at di na kailangan ng permiso mula sa kahit kanino.
Ang billionaire hinabol ang kanyang puso at sa wakas, nahanap na niya ang kanyang tahanan. Isang taon ang mabilis na lumipas. Di naging madali ang simula para kina Sheena at Dalton. Iniwan ni Dalton ang marangyang buhay sa Forbes Park at ang posisyon sa Hoffman Group. Sa unang nilang buwan, nanirahan sila sa probinsya. Si Dalton na dating sanay sa mga de-aircon na opisina, natutong mamuhay ng simple. Nakita siya ng mga kapitbahay na tumutulong sa pagkumpuni ng bakod at nakikipagkwentuhan sa kanto habang umiinom ng kape. Ngunit ang talento ni Dalton sa negosyo hindi nawala. Gamit ang sariling ipon na hindi galing sa pamilya, nagtayo siya ng sariling consultancy firm. At dahil sa sipag at suporta ni Sheena, muli siyang bumangon, hindi bilang devil CEO, kundi bilang isang respetadong negosyante na may puso. Ngayong araw, ang simbahan puno ng puting bulaklak, walang media, walang mga plastic ng ngiti mula sa alta sa syudad. Tanging mga taong tunay na nagmamahal sa kanila ang naroroon. Sa may pintuan ng simbahan nakatayo si Sheena, suot ng isang napakagandang gown na gawa sa isang local na designer. Sa dulo ng altar naghihintay si Dalton. Sa tabi nito ay si Marco na naging best man at sa gilid naman ay si Doña Estela. Matapos sa iskandalo ni Beatrice na ngayon nahaharap sa kasong estafa at falsification of documents, lumambot ang puso ng Doña. Napagtanto niya, ang tunay na yaman ng mga Hoffman hindi ang pera, kundi ang katapatan ni Dalton at ang pagmamahal ni Sheena na nagpabago sa kanyang apo. Nang magsimulang tumugtog ang musika, dahan-dahan naglakad si Sheena. Sa bawat hakbang, naalala niyang unang pagkikita nila sa opisina. Ang gabing tinanggap niya ang 2 milyon kapalit ng kanyang kalayaan. Ngayon wala nang kontrata, pero mas nakatali na siya rito kailanman. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay sa harap ng altar, di napigilan ni Dalton ang maiyak. Sheena, simula ni Dalton sa kanyang vow. Nung una tayong nagkita, akala ko, nabili ko ng oras mo. Akala ko kontrolado ko na lahat dahil sa pera, pero ikaw ang nagturo sa akin na ang pinakamahalagang bagay sa mundo walang presyo. You saved me from becoming a man with no soul. Today, I don't offer you a contract with an expiration date. I offer you my life, my heart, and every breath I take. For real this time, no more lies. Humarap si Sheena sa kanya, ang mga mata nagniningning sa kaligayahan. Dalton, nagsimula tayo sa maling dahilan, sa maling paraan, pero sa bawat acting na ginawa natin, doon ko nahanap ang totoong ikaw. Salamat dahil pinili mo ko kaysa sa mundo. Handa akong maging asawa mo, hindi dahil kailangan ko ng pera, kundi dahil kailangan kita para mabuhay. I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Ang halik na sumunod puno ng pangako. Hindi na to halik sa library na may halong takot o ang halik sa Tagaytay na may halong pag-aalinlangan. Ito ay halik ng tagumpay. Sa labas ng simbahan, habang nagkakagulo ang mga tao sa paghagis ng petals, lumingon si Sheena kay Dalton. So, Mr. Hoffman, ano na ang sunod na chapter ng kwento natin? Biro ni Sheena. Niyakap siya ni Dalton mula sa likod at hinalikan sa pisngi. Kahit anong chapter, Sheena, basta sigurado ko sa isang bagay. Ano yun? Nasa kwentong to, ikaw lang ang bida at wala nang makakaagaw ng karapatan mo sa puso ko. Mula sa pagiging a contracted wife, si Sheena Marie Perez Hoffman ay naging reyna ng buhay na isang lalaking akala niya'y demonyo pero naging anghel na nagligtas sa kanya. Ang kwentong nagsimula sa pera ay nagwakas sa isang wagas na pag-ibig na higit pa sa anumang halaga. 2 taon nang nakalipas mula nang magpalitan ng I do, sina Sheena at Dalton sa harap ng altar. Ang dati contracted wife, isa na ngayong matagumpay na interior designer. Habang si Dalton naman masaya sa kanyang sariling consultancy firm na malayo sa toxic ng mundo ng mga Hoffman noon. Isang Sabado ng umaga, nagising si Sheena sa amoy ng masarap na kape at pritong kanin. Pagbaba niya sa kusina, nakita niya si Dalton, naka-apron lang at walang suot na pang itaas habang abalang nagluluto. Good morning, Mrs. Hoffman. Malambing na bati ni Dalton, sabay halik sa noo ni Sheena. I made your favorite. Napangiti si Sheena pero bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo sa amoy ng bawang. Dalton, parang ayoko yata ng bawang ngayon. Napakunot ang noo ni Dalton. Nilapag niya ang sandok at lumapit sa asawa. Wait, favorite mo to, diba? Are you feeling okay?
Masama bang pakiramdam mo? I don't know. Nitong mga nakarang araw, parang laging mabigat ang katawan ko. Sagot ni Sheena sabay upo. Biglang naging seryosong mukha ni Dalton. Ang CEO mode niya ay bumalik. Papunta tayo sa ospital. Now. Dalton, overprotective ka na naman. Baka pagod lang to sa huling project ko. Biro ni Sheena. No. Remember rule number 1 on this marriage? I take care of you. No arguments. Mariing sabi ni Dalton. Bagaman may halong pag-aalala sa kanyang mga mata. Pagdating sa ospital, hindi mapakali si Dalton sa labas ng examination room. Pabalik-balik siya sa paglalakad, tila ba may hinihintay na malaking business merger. Nang lumabas si Sheena, may hawak tong maliit na papel at tila tulala. Sheena, what is it? May sakit ka ba? Is it serious? Sunod-sunod na tanong ni Dalton habang hawak ang magkabilang balikat ng asawa. Hindi nakapagsalita si Sheena. Inabot niya lang ang papel kay Dalton. Nang mabasa ni Dalton ang resulta, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Positive. You're pregnant? Nauutal na tanong ni Dalton. Ang lalaking dati di marunong umiti, biglang nalumuhod sa harap ni Sheena at hinalikan ng tiyan nito. We're having a baby? Oo, Dalton. Mukhang magkakaroon na ng bagong boss ang buhay mo. Tumatawang sabi ni Sheena habang hinahaplos ang buhok ng asawa. Sa gitna ng ospital, walang pakialam si Dalton kung may nakakakita sa kanila. Binuhat niya si Sheena at pinaikot-ikot sa tuwa. I'm going to be a father. Lola needs to hear this. Marco needs to hear this. Hiyaw ni Dalton. Nang gabing yon, habang magkayakap silang dalawa sa veranda ng kanilang bahay, isang bahay na bunga ng kanilang sariling pagsisikap, tumingin si Dalton sa kalangitan. You know, Sheena, nung una kitang inalok ng 2 milyon, akala ko yun na ang pinakamalaking deal sa buhay ko. Bulong ni Dalton. Pero nagkamali ako. Bakit? Tanong ni Sheena. Dahil ang pinakamagandang deal na nangyari sa akin ay nung pumayag kang maging peke kong asawa para lang maging totoong kaligayahan ko ngayon. Hinalika ni Dalton ang singsing sa daliri ni Sheena, ang singsing na wala ng anumang kondisyon, tanging pangako lang ng habang buhay. I love you, my contracted wife. Sabi ni Dalton. I love you more, my billionaire husband. Sagot ni Sheena. Dito nagtatapos ang kanilang kwento, pero ang kanilang bagong kabanata bilang magulang ay magsisimula pa lamang. Isang kwentong di na kailangan ng kontrata dahil ang pag-ibig ay sapat na. At dito nagtatapos ang kwento na Sheena at Dalton. Minsan sa buhay, kailangan natin dumaan sa mga kontrata at pagsubok para lang matagpuan ang totoong halaga ng ating sarili. Natutunan natin kay Sheena na ang pag-ibig hindi na susukat sa kung magkanong laman ng iyong bulsa, kundi sa kung gaano kalaki ang puwang sa iyong puso para sa sakripisyo. At kay Dalton, napatunayan nating ang pinakamasarap na kalayaan ay ang pagpili sa taong nagpapabago sa ating pagkatao. Sana'y nagustuhan niyo ang ating paglalakbay ngayong araw. Muli, ako ang inyong lingkod at narrator, si Miss Sandra, sa ngalan ng ating tahanan, ang Ayesha TV. Munting channel na puno ng malalaking kwento, maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at suporta. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kaming naghahatid ng mga kwentong kapupulutan ng aral at kilig. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang ating kwento. I-comment nyo na rin kung anong bahagi ng kwento ang pinakatumimo sa inyong mga puso. Hanggang sa muling pagkukwentuhan mga kaistorya, tandaan, sa bawat dulo ng isang kontrata, may bagong kabanata ng tunay na pagmamahalan. Ito ang Ayesha TV. Maraming salamat at hanggang sa muli.